So tayo po dadako na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. We shall go back to our series in 1 Corinthians. Ang atin po magiging teksto ngayon ay 1 Corinthians chapter 4. Babasahin ko po mula verses 8 hanggang 13 sa MBB translation. So ito po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kayo pala'y nasisiyahan na. Mayayaman na pala kayo. Kayo pala'y mga hari na at kami hindi. Sana nga'y naging hari na kayo upang kami man ay maghari din kasama ninyo. Sa palagay ko, kami mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal-alang kay Kristo, kayo na may marunong dahil kay Kristo. May hina kami, kayo na may malalakas. Hinahamak kami, kayo na may pinaparangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad. Kami pinapahirapan at walang matirhan. Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin kapag kami inuusig. Nagtitiis kami. Kapag kami sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Hanggang ngayon, kami parang maruming basahan. Pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. So ito po ang salita ng ating Panginoon. Sana po tayong lahat ay mapagpala ng mabubuting salitang ito. So tayo po ay manalangin. Tayo po muna humingi sa ating Panginoon ng paggabay as we journey through the text. So let's pray. Amin pong dakila at mabuting Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya na kami muling ipagpatuloy mo sa aming pag-expound sa 1 Corinthians. Kami po ay humihiling na sana ay bigyan mo ng kapangyarihan ng mga salitang ito habang ito itinatanim ngayong araw na ito sa aming buhay. Panginoon, sana maging kapakipakinabang po, maging pagpapahayag ng iyong salita. Sana po ay maging pagpapala ito sa iyong mga tupa. Kaya po ako po'y pag-ingatan mo na hindi mahulog sa kahit anumang pagkakamali at matapat ko ito na may pahayag sa iyong minamahal na kawan. Gayun din, sana ipaalala mo sa akin na bagamat ako ang mga ngaral ng mga bagay na ito ay ako man ay kabilang sa mga dapat makinabang sa mga mapupulot namin mula sa mga talatang ito. So kasabay po ng aking mga kapatid sa pananampalataya, kami po ay palaguin mo sa aming pagiging kawangis sa Panginoong Hesus, sa aming makukuha mula sa tekstong ito. Ingatan mo po kami sa kahit anong kaabalahan ng diwa. Sana kami i-focus mo, Panginoon, sa iyong salita. At bigyan mo kami ng kagalakan at kapayapaan habang aming nilalakbay ang mabubuting salitang ito. Maraming pong salamat. Sana po muli mong pakilusin ang iyong banal na Espiritu at gamitin ang iyong salita upang ipakita sa amin ang iyong dakilang kalooban. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So tayo ay bumabalik sa ating pagpapahayag sa ating aklat na ating binibigyan ng pansin. Ito yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Isang buwan na nakalipas, simula nung tayo ay huling nagkaroon ng exposition dito. Tayo ay natapos sa 1 Corinthians 4:6-7 and by God's grace tayo nasa 8-13 na. At hopefully, 2 weeks from now, ay tayo ay makatapos na sa 1 Corinthians 4 at makatalon na doon sa susunod na kabanata which is 1 Corinthians chapter 5. As a quick recap, dahil medyo matagal na rin tayo na nahinto sa paglalakbay natin sa aklat na ito, tayo ay tumigil sa teksto 1 Corinthians 4:6-7 na ang pinaka-main thrust o pinaka-prinsipyo na nais ipaabot ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ay ang kahalagahan na wag lumampas sa nasusulat. It is a reminder of the principle of sola scriptura o banal na kasulatan lamang ang pinal na otoridad sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa ating pananampalataya at pagdating sa pagsasabuhay ng iba't ibang bagay dito sa daigdig na ito. At anumang paglampas natin o paglihis natin sa prinsipyo ng banal na kasulatan lamang ay doon nangyayari o umuusbong yung iba't ibang maaaring maging kaguluhan, maging sa ating personal na buhay, pati na sa samahan ng mga tao sa iglesia. Dahil ito isa sa mga pangunahing pinag-uugatan ng pagkakabahabahagi ng mga panahong iyon sa iglesia ng Corinto. At isa sa mga bagay na nawawalan ng saysay kapag ka ang mga tao, particularly ang mga mananampalataya ay lumalampas sa kung ano man ang nasusulat, ay nawawalan sila ng tamang pag-unawa, tamang pagpapahalaga at tamang pagsasabuhay ng tamang prinsipyo ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Hindi man tayo lahat maging unfamiliar, and as Christians are expected to be familiar and not a stranger to the concept of grace, pero tila ang nagiging resulta ng ating buhay kapag tayo lumihis sa nasusulat ay tayo ay mga taong hindi marunong kumilala
sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. At ang nangyari, going back doon sa mga nakaraan nating teksto, hindi lamang nagkakabaha-bahagi sa isa't isa ang mga mananampalataya ng Korinto, ngunit sila rin ay nagkakaroon ng mga pagmamalaki sa kanilang sarili, to the point na sinabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 4:7, paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo ay binigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Maging ang mga regalo ng Diyos sa mga mananampalataya sa Korinto ay kanilang inaangkin na sa kanila galing, kanilang pinaghirapan, kanilang pinagsumikapan, and bagamat merong somehow bahagi ang pagsisikap ng isang individual upang ang regalong kaloob sa kanya ng Diyos ay mapagyaman o magkaroon ng nurturing, subalit wala pa rin karapatan ng kahit sino, especially ang mga Kristiyano, na ipagmalaki ang mga bagay na ito na mula sa kanilang sarili sapagkat ito ay galing sa ating Panginoon. May dahilan kung bakit ito'y tinatawag sa Biblia na mga regalo o kaloob ng Diyos. At kung meron mong maging pagmamalaki sa bahagi ng isang mananampalataya, ang dapat nagiging direksyon ng ating pagmamalaki ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Pero tayo ay bumabalik or we pick up doon sa tinatawag natin na misunderstanding of grace. Ngayon ang mga tao sa Korinto, kagaya ng binanggit ko kanina, are not estranged or unfamiliar with the concept of grace. However, ang mga taong ito ay nagkakaroon ng mga kakulangan, nagkakaroon ng mga ilang maling pagkakaunawa pagdating sa biyaya ng ating Panginoon. At kung ang isang nagkakamali sa tamang pag-unawa sa biyaya ng ating Diyos ay umahantong sa pagmamalaki sa kanyang sarili o sa ibang tao, sa halip na ang pagmamalaki ay maging sa Diyos o papunta sa direksyon ng ating Panginoong Diyos, meron itong karugtong. Meron itong kakabit na hindi na ihiwalay sa pagmamalaki sa sarili o sa ibang tao. Lahat ng taong nagmamalaki sa kanyang sarili o mga taong nagmamalaki sa iba ay nagmamalaki din sa mga bagay. Hindi yun napapaghiwalay. Di ba pag ang isang tao, narinig natin na nagmalaki sa kanyang sarili, kasabay ng kanyang pagmamalaki sa sarili dahil kung anong meron siya. Kung bawa, ang isang tao nagmamalaki dahil siya mahusay sa isang larangan, isasabihin niya, ako ay parang ganito, ganyan dahil meron akong ganito. Laging magkaduktong yung dalawang bagay na iyon. At dito sa ating mga binabasang talata ngayon, verses 8 to 13 ng 1 Corinthians 4, ay makikita natin kung paanong yung pagdudugtong na iyon ay ang siyang nagiging bunga kapag ka nawalan ng tamang pag-unawa o may kakulangan sa pag-unawa ng biyaya ang isang mananampalataya. We can expect unbelievers to have inadequacy in terms of understanding grace. Kumbaga, isa na yun sa mga bagay na dapat natin ay inaasahan na. But for believers, we are expected, we may not have that full understanding at once. Hindi man natin makuha kaagad yung kapunuan o kakumpletuhan ng pag-unawa ngayon. But we are expected to dig deeper and deeper, maghalukay ng mas malalim pa patungkol sa paano ba natin dapat intindihin, isabuhay, panghawakan ang konsepto, ang mayamang konsepto ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Dito ay makikita natin na sa magiging madiin na pagkukumpronta ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ng Korinto, which have overtones of sarcasm in it. Ngayon, bagamat may overtones ng sarcasm, it is not an encouragement for Christians to use sarcasm in terms of correcting fellow Christians. Hindi iyon ang prinsipyo na itinuturo habang tinitingnan natin ang mga talata na ito. Pero ang ating titingnan dito ay kung paanong kailangan ng bigyang diin ni Apostol Pablo ang kanyang pagsasaway sapagkat maging ang mga regalo na kaloob ng Panginoong Diyos sa mga mananampalataya ng Korinto ay nagdudulot sa kanila upang mas malaki o maging mas mapagmalaki sila sa kanilang sarili o di kaya naman sa mga tao na kanilang tinatangkilik na kanilang isinasangtabi ang prinsipyo ng pagmamalaki na ang tamang direksyon ng pagmamalaki ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Henceforth, ito na ang sinasabi ng ating apostol sa kanyang pagsulat sa mga mananampalataya ng Korinto. Sinabi niya, kayo pala'y nasisihan na. Sabi ng ESV, already have what you want. Sa FSV, nasa inyo na pala ang lahat. Ngayon, ito ay sinasabi ni Apostol Pablo, not to say na nasa kanila na talaga ang lahat. Pero ito sinasabi ni Apostol Pablo para idiin sa mga mananampalatayang ito na sila ay nagkakamali, na ang kanilang palagay sa kanilang sarili ay nasa kanila na ang lahat, na kanilang natamo na
Ang alin? Ang lahat ng kayamanan, ito may material, o ito man ay karunungan, ito man ay estado sa pamumuhay, na nagdulot sa kanila upang mas lalong maging mapagmataas. Kaya nung sinabi ni Pablo, kayo pala mga hari na at kami hindi ito literal na pagiging hari. Ngunit ito ay sinasabi ni Pablo, kayo pala tumaas na ng tumaas. Kayo pala nandun na sa tuktok. Sana ngay naging hari na kayo. At ito ang sabi ni Pablo, upang kami man ay maghari ding kasama ninyo. Na ipinapahiwatig ni Pablo dito sa kanyang pananalitang ito na ang mga mananampalatayang taga-Korinto sa kanilang pagkakamali na isipin na sila ay nakaabot na sa tuktok ng pagpapala ng Diyos ay nakaabot doon hiwalay sa ministeryo na mga inilagay ng Panginoon upang magministeryo sa kanila. In particularly dito, hiwalay sa ministeryo ng mga apostol. Sapagkat nangyari ang mga bagay na ito o nagkaroon ng mga ganitong klaseng gusot at pagkakamali at pagkakasala ang mga mananampalataya sa Korinto noong mga panahong ang Apostol Pablo ay malayo na sa kanilang piling. At sinasabi dito ni Apostol Pablo, kayo pala nakaabot na sa katarukan o sa kataasan ng inyong estado sa Panginoong Hesukristo nang hindi kami kasama. Kami mga hangal, kayo pala marurunong na kay Kristo. Mahina kami, kayo na may malalakas na. Kami ay hinahamak, kayo na may pinaparangalan. Ngunit ito hindi sinasabi ni Pablo na nagpapahiwatig siya na hindi naman kayo makakarating dyan kung hindi dahil ko. Hindi yun ang intensyon ni Pablo. Bagamat maaaring sa unang pagdinig o sa unang pagbabasa o pag-aaral ay tila iyon ang ipinapahiwatig ni Pablo. Hindi si Pablo nagsasabi ng mga bagay na ito para kumbaga ipamuka sa mga taga-Korinto na hindi sila aabot sa kung nasaan man sila ngayon kung hindi dahil kay Pablo. Ngunit ang nais ipaalala ni Apostol Pablo sa mga ito ay walang kahit sinong mananampalataya ang makakaabot sa estado ng paglago lalo sa Panginoong Hesukristo sa iba't iba niyang kaloob, lalo na sa mga kaloob na espiritual, hiwalay sa kung paano idinisenyo ng Panginoon, kung paano ito matatamo. We have the principle in the Bible of the means of grace, o mga kasangkapan at kaparaanan ng biyaya. At ang sinasabi dito ni Pablo sa kanyang pagtatama o pagsasaway sa mga taga-Korinto ay ito, kayo, sa palagay ninyo na nasisiyahan na at nasa inyo na ang lahat, na mayayaman, nasa inyong tingin, na mga hari, nasa inyong tingin, ay iniisip nyo na nakarating kayo dyan sa inyong kinatatayuan ngayon, hiwalay sa kung paano idinisenyo ng Panginoon, kung paano mangyayari ang pagdidistribute ng pagpapala, especially spiritual blessings, na hiwalay sa disenyo niya. Idinisenyo ng Panginoon kung paano niya ibinibigay o pinagkakaloob yung mga tinatawag natin mga pagpapala niya. May it be spiritual blessings or physical ones sa pamamagitan ng mga disenyong kanyang inilagay. Mga kasangkapan ng biyaya. Naroon sa common grace ang kasangkapan ng biyaya ng pagsisikap o pagtatrabaho. Naroon din naman sa kasangkapan ng biyaya of spiritual graces ang pakikisama sa Diyos sa pamamagitan ng salita niya, sa pagninilay dito at sa pananalangin at sa pagsamba. At hindi mangyayari ang pagdidistribute ng Panginoon ng kanyang pagpapala, especially spiritual blessings, sa kahit sinong mananampalataya, hiwalay sa relasyong itinaguyod niya, and that's the relationship between the minister and the church members. At ito ang isa sa mga bagay na nais itama ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Bakit may ganitong nangyaring pagkakasala? Kung babalikan natin yung mga nakaraan natin, mga naging talata, isa sa mga bagay na itinatanggi ng mga taga-Korinto patungkol kay Apostol Pablo ay ang pagiging lehitimo ng kanyang pagiging apostol. Pagiging lehitimo ng kanyang opisina, kaya sinasabi ni Apostol Pablo ang mga bagay na ito. It is not the Apostle Paul being needy to be recognized in his role. This is the Apostle Paul rebuking them that they might stick. Sila ay manatili sa kung paano idinisenyo ng Panginoon ang pagkakaloob ng kanyang pagpapala sa kanyang mga tao. It's about God's design and not about the Apostle Paul. Pero isa sa mga nabanggit ko kanina ay kasabay ng kawalang pag-unawa o tamang pag-unawa sa konsepto ng biblikal na biyaya ay ang pagmamalaki sa sarili na humahantong o kadugtong pagmamalaki sa mga bagay na meron sila. Na ang nagiging kaisipan ng mga ilang Kristiyano ay ganito: ang pabor ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay nasa akin dahil ako ay maraming salapi. Dahil ako ay matalino.
Mataas ang aking pinag-aralan. Malawak at malalim ang aking karunungan. Maganda ang aking posisyon sa lipunan o sa mga trabaho o sa opisina na aking kinalalagyan. At marami pang iba. Marami akong talento, marami akong alam gawin. I am a master of many things and many more. At kapag ganoon na nangyayari, na nagkakamali na tayo, na ang tingin natin na ang pabor at biyaya ng Diyos ay nasa atin ng dahil sa mga pansamantalang regalong ito, at yun ang tawag doon, karaniwang biyaya, pansamantalang biyaya ng ating Panginoon, tayo ay nagkakamali. Dahil ang mga tunay na pagyayaman sa Panginoong Hesukristo ay hindi namamarkahan na kung gaano o base sa kung gaano karami ang kayamanan, karunungan at iba pang mga pandaigdig na mga bagay meron ng isang Kristiyano. And yes, tayo somehow ay magiging limiting pagdating sa mga bagay na ito, applying it to Christians because the Apostle Paul is writing this to Christians. Sapagkat maging ang mga Kristiyano ay talagang nasa panganib mahulog sa ganitong mga prinsipyo na sa ating mga pagbibigay ng pasasalamat, sa ating mga pagtingin kung nasa atin ang pabor at biyaya ng Diyos, kalimitan ng direksyon ng ating mga pagpapahayag ng mga bagay na iyon ay nakabase sa kung ano yung pinagkakaloob sa atin ng mga material at pansamantalang biyaya lamang ng ating Panginoon. At karamihan sa mga nagkakaroon ng ganitong kaisipan ng mga Kristiyano na bagamat na pagyayaman ng kanilang mga material o mga pandaigdig na mga pribilehiyo ay salat naman sa mga bunga ng banal na Espiritu. At ang sinasabi ni Apostol Pablo ay patungkol doon. Ang tunay na mayaman kay Kristo, ang tunay na pinaparangalan ng dahil sa Panginoong Hesukristo, ang tunay na malakas ng dahil sa Panginoong Hesukristo, ang tunay na mga tumataas sa kanilang estado ng dahil sa Panginoon, am not pertaining to earthly estates, pero yung tinatawag na estado paglago sa kabanalan, yung masasabi nating tayo ay umaabot sa pagtaas at paglago sa ating kabanalan, ang marka ng mga ito na nasa atin talaga ang pabor at biyaya ng Panginoon ay hindi sa pagdami sa mga bagay na mga pansamantala, ngunit sa pagyaman at pagdami sa mga bunga ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. At paano natin malalaman kung ang isang tao, ang isang Kristiyano ay talagang nagiging mayaman o napagyayaman sa kanyang bunga ng banal na Espiritu? Siya ay lumalago sa katapatan, nakahalo ng katapatan na ito o katambal ng katapatan na ito ay kababaan. Kababaang loob. Humility. Makikita natin as we journey through the text kung paano ito pinapaliwanag ni Apostol Pablo sa isang maganda at malinaw na pamamaraan. At kalimitan, makikita natin kung tunay nga na may kababaang loob ang isang Kristiyano at talagang napagyayaman siya sa mga biyaya ng Panginoong Hesukristo, nasa kanya talaga ang biyaya at pabor ng Diyos, base sa kung paano siya tumutugon sa panahong mahirap at nahahamon siya. Kaya nga ito ay talagang pinuspos ni Apostol Pablo ng iba't ibang pagpapahayag niya ng kanyang mga sariling karanasan at hindi lamang sa kanya, ngunit karanasan ng mga kapwa niya apostol. At makikita natin, nung sinabi ni Apostol Pablo, idinadalangin namin ng alin. Pag sila'y nilalait, dinadalangin namin ng mga lumalait sa amin. Kapag kami inuusig, nagtitiis kami. Kapag kami sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Makikita natin sa pamamagitan ng mga ilang halimbawa o pagpapahayag ni Pablo ng kanyang mga sariling karanasan o karanasan nila ng kapwa nila apostol. Dito natin nakikita kung paano nangyayari ang katapatan at kababaan. Hindi nadidiktahan ng anumang gawin sa kanila na oposisyon ng ibang tao kung paano sila matapat na tutugon. Ang kababaan ay nangyayari sa pamamagitan ng matapat na pagtugon. Again, let's go back, do not go beyond what is written. Matapat na pagtugon ayon sa biblikal na pagpapahayag sa mga sitwasyon na kung saan tayo ay natutokso na tumugon lampas sa nasusulat. Bilang halimbawa dito, pag sinabi natin kung tayo halimbawa ay laitig o saktan dahil tayo ay inuusig, ang mabilis o mas mabilis na ating pagtugon ay hindi biblikal na pagtugon. Bakit? Usually tayo ay pumapatol, nakikipagpalitan ng galit, nakikipagpalitan ng masasakit na salita at kung hanggat maaari nga,
ay makapagpalitan ng mga pisikal na pananakit. Ngunit hindi ito ang inaasahan sa isang tunay na napagyayaman kay Kristo na may tunay na pabor at biyaya ni Hesukristo. Sa halip, sa mga bagay na ganito, ang pagtugon pa rin natin ay ayon sa nasusulat. Ang pagtugon pa rin natin ay ayon sa kung paano ang ating Panginoon Hesukristo ay tumugon nung siya'y nabubuhay dito sa daigdig sa mga bagay at mga pagpapahirap na ginawa sa Kanya noon. Kaya nga lagi nating tandaan na sa journey through the text, the main thrust to the text has everything to do with knowing how am I and you. Paano natin malalaman kung nasa atin talaga ang pabor at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga mula sa ating teksto, ito ang ating mensahe. Ang pabor at biyaya ni Kristo sa Kristiyano ay hindi namamarkahan ng pagpapalang pangmundo. The favor and grace of Christ to Christians is not marked by the abundance of earthly blessings. Ang pabor at biyaya ni Kristo sa Kristiyano ay hindi namamarkahan ng pagpapalang pangmundo. At upang ating mapaglinaw ng maayos itong mga bagay na ito, gusto ko muna na bigyang, kumbaga, clarity ang isang bagay. Ngayon, hindi ibig sabihin na ang mensaheng ito ay ating ipinapaabot sa isa't isa mula sa ating teksto na hindi na nagpapala ng mga pagpapalang makamundo o pagpapalang pangmundo. Yun pala mas tamang termino. Hindi makamundo. Makamundo is worldly, pangmundo is earthly. Hindi ibig sabihin ito na hindi na nagbibigay ng pagpapalang pangmundo o pangdaigdig ang ating Panginoon. Of course, lahat ng meron tayo, ating suot na damit ngayon, itong ating kinatatayuan ngayon, itong bubong na kung saan tayo ay naroon at nagtitipon sa ating mga tahanan at marami pang iba, lahat ng mga yan ay galing din talaga sa ating Panginoon. Pero hindi yan ng markers, yun ang gusto nating linawin, upang masabi natin na tayo ay talagang pinagpapala ng ating Panginoon. Sa kasamaang palad, nakalulungkot na marami sa atin mga Kristiyano sa panahon ngayon na pagka pinag-usapan ang prinsipyo ng pagpapala, ang ating malimit na nagiging bukang bibig ay may kinalaman sa mga temporal na bagay. Ako'y pinagpala dahil ganito. Pinagpala ako dahil ganito. Pero sana sa ating pagtingin dito, kapag tayo ay nagkaroon ng kaisipan o tinanong tayo, anong pagpapala ang tinanggap mo ngayong araw na ito mula sa Panginoon? Sana, bagamat bahagi pa rin ng mga pagpapalang yun, ang mga temporal na bagay na meron tayo, ay ang unang pumasok sa ating kaisipan. Dahil ito talaga ang nasa kaisipan at layunin din ng Diyos, ay mga pagpapalang espiritual na nagdulot sa atin upang tayo ay mas mapagyaman sa bunga ng Espiritu na ebidensya na tayo ay tunay na may kaligtasan at pakikisama sa ating Panginoong Hesukristo. Now with all that said, sa ating pagtingin sa ating mga talata, ito ay hahatiin natin sa dalawang prinsipyo na ibinabahagi sa atin ni Apostol Pablo. At ito yung dalawang bagay na ating makukuha mula sa ating teksto. Una, ang buhay ay kabalintunaan kay Kristo. Life is an irony in Christ. Ang buhay ay kabalintunaan kay Kristo. At ikalawa, ang buhay ay kababaan kay Kristo. Life is humility in Christ. Ang buhay ay kababaan kay Kristo. So talakayin natin yung una, ang buhay ay kabalintunaan kay Kristo. Now before anything else, gusto kong aminin, hindi ko alam kung noong talagang una kung anong ibig sabihin ng kabalintunaan. Itinype ko lang sa Google Translate irony at yun ang lumabas. So hindi ko alam kung yun talaga ang Tagalog ng irony, but what I mean is irony. At alam ko namang kayo ay pamilyar na kung anong ibig sabihin ng irony. Isang bagay na para bang salungat, pero hindi naman talaga. So, kaya meron tayo expression na how ironic. So, sa palagay ko, kung tama ang Google, ay kabalintunaan ang Tagalog rito. Ngayon, kaya ko nasabing kabalintunaan sapagkat si Apostol Pablo, sa kanyang unang pagpapaliwanag o sa umpisa ng pagpapaliwanag niya sa mga talata natin ngayon, ay gumamit ng kabalintunaan o irony sa mga taga-Korinto. Dahil kagaya sa panahon natin ngayon, ang mga Kristiyano sa syudad ng Korinto at their time ay nagkakamali rin pagdating sa kanilang pananaw
na nasa kanila pala ang biyaya ng Panginoon. Ngayon, kung tama ang kanilang pananaw na nasa kanila ang pabor at biyaya ng Panginoon, hindi sila hantong sa pagmamalaki sa tao at pagmamalaki sa sarili at pagmamalaki sa mga bagay na ito. Ngayon, ang ginagawa ni Apostol Pablo, he is declaring that irony. Iniisip ng mga Kristiyano noon at ng maraming Kristiyano din ngayon, ang pabor at biyaya ng Panginoon ay nasa kanila nang dahil sa mga pagpapalang pansamantala. Ang basihan ay kung gaano sila kasagana sa kanilang talento, sa kanilang kakayahan, sa kanilang kalusugan, sa kanilang karangalan, sa kanilang mga estado at posisyon, at sa kanilang mga kayamanan at ari-arian. Pero yun ang sinasabi ni Pablo in an ironic way. Kaya sinabi ni Pablo, kayo pala ay nasisiyahan na. Mayayaman na pala kayo. Pero tinutukoy dito ni Pablo na mayayaman na pala kayo ay mayaman sa karunungan, mayaman sa kayamanan, mayaman sa mga karangalan at di ba ba? Kayo pala yung mga hari na at kami hindi. Hindi ibig sabihin nito sila literal na hari, kaya sinabi ko kanina, kayo pala yung matataas na. You have reached the heights. Sana ngayon naging hari na kayo upang kami man ay maghari din kasama nyo. Dahil nga ang mga ito, iniisip nila na mga pagpapala na ipinagkakaloob sa kanila ng Panginoon, na kanilang ginagawang marka para sabihin sila ay nasa kanila ang pabor at biyaya ng Diyos, ay nangyari hiwalay sa ministeryo ng mga apostol. Kaya sabi ni Pablo, kung kayo hari na, sana kami hari na rin na kasama ninyo. Narating nyo pala yan ng hiwalay sa disenyo ng Diyos pagdating sa kung paano ang kasangkapan ng biyaya pagdating sa relasyong ministro at saka mga mini-ministeryohan ay nag-a-apply. At nung sinabi niya itong mga bagay na ito, skip muna natin yung ilang sinabi niya sa verse 9. Kasama dito, kayo ay marunong dahil kay Kristo. Pero ang tinutukoy ditong karunungan ay mga earthly wisdom. Totoo naman ang ating mga alam din, science, kunwari, mathematics, philosophy, languages, humanities, and all those things. Ito yung mga galing pa rin naman kay Kristo, bagamat not directly, wisdom na may katungkol o may patungkol sa ating mga spiritual na buhay. But still, it is from Jesus Christ. Ang ating kalakasan, kagaya dito, mahina kami, kayo na may malalakas. Ang ating kalakasan ay may sakalusugan, kapangyarihang meron tayo pagdating sa ating posisyon, sa ating kinalalagyan. Lahat ng yan ay galing pa rin sa Panginoon. At anumang pagpaparangal, sabi ni Pablo, hinahama kami, kayo na may pinaparangalan. At ang mga pagpaparangal na meron tayo, your accomplishments, our accomplishments, lahat din naman yan ay galing sa Panginoon. But the point is, wag natin ituring na tayo ay binibiyayaan ng Panginoon at tayo ay nasa atin ang pabor ng Diyos ng dahil lamang sa mga bagay na ito. Yes, ipagpasalamat natin ito sa Diyos, but this is not the marker that the grace of God is working in us. Yun yung kailangan natin na tandaan. Dahil kaya sinasabi sa isang paraang ironic ni Apostol Pablo mga bagay na ito sa mga taga-Korinto, ay dahil kayo ay nagmamalaki na kayo ay mayayaman na, malalakas, pinaparangalan, kayo ay mga marurunong, tingin ng tao sa inyo kayo ay marurunong, kaya nyo makipagsabayan sa mga iba't ibang filosofiya at mga karunungan ng panahon ninyo. Subalit kayo naman ay nagbabahabahagi sa isa't isa. Kayo ay nagmamataasan sa isa't isa. Kayo ay tumatanggi sa disenyo ng Diyos kung paano niya nais paggalawin at pamahalaan ng kanyang sambahayan o kanyang iglesia. Itinatanggi nyo ang pagka-apostol at pagiging matapat ng mga apostol na hindi nyo tinatangkilik o mga ngaral na hindi nyo tinatangkilik just because you do not prefer them. Dahil ang hinahanap nyo ay itong mga to. Ano yung identifier sila para pumili sila ng tatangkilikin na pinuno doon sa mga nakaraan nating mga talakayan? Ito. Sino ang mas mahusay magsalita? Sino ang mas may nagawa para sa amin kaysa sa kumpara sa ibang pinunong ito? At ito ang nangyayari. And this is the irony. Not because you look like blessed, that you have the grace and the favor of God. Dahil maging ang mga hindi mananampalataya,
ay pinagpapala ng Panginoong Hesus sa ganitong paraan. So hindi natin pwedeng sabihin, nasa akin ang pabor ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ng dahil sa ganito. Dahil pag tumingin ka ng mga hindi mo kagayang mananampalataya, na mga ayaw sumampalataya sa Panginoong Hesus, marami ka ring makikitang ganoon na sumasagana sa mga karangalan, sumasagana sa karunungan, sumasagana sa kayamanan, sumasagana sa kapangyarihan, pero anong pinagkaiba niya sa mga totoong may pabor at biyaya ng Diyos? Sila ay nagkukulang at salat sa kababaang loob at katapatan kay Kristo. Yun yung pinagkaiba. That's the irony. At dito, sa ating panahon ngayon, maraming tao, lalo na yung mga hindi pa nakakaunawa sa totoong ebanghelyo ni Jesucristo, na would find this ironic. Paano mo nasabing ikaw ay pinagpapala ng Diyos, ay puspos ka ng mga paghihirap? May nangyayari sa iyo, mga trahedya. Hindi ka ganoong ka-noble, parang kagaya ng sabi ni Pablo, not all of you are noble by birth. At sasabihin mo, pinagpapala ka ng Diyos? Oh, how ironic. But it's not. Sabi nga ni Matthew Henry, ano may pagmamalaki nila kung ang lahat ng kanilang natatanging kaloob ay mula sa Diyos? Tinatanggap lamang nila ito at hindi nila ito maaaring pagmalaki na parang kanila nang hindi nila lapastangan ng Diyos. Sa panahon na kanilang pinag-iisipan ng mga ito upang pakainin ng kanilang kapalaluan, sana'y inisip nila ang mga ito bilang utang at pananagutan sa kagandahang loob at biyaya ng Diyos. Ngunit maaari itong ituring na isang pangkalahatang prinsipyo. Wala tayong dahilan upang ipagmalaki ang ating mga natamo, tinatamasa o mga gawa. Lahat ng mayroon tayo, lahat ng ating pagkatao at lahat ng ating mabubuting gawa ay utang natin sa malaya at masaganang biyaya ng Diyos. Nabalik tayo sa prinsipyo ng biyaya kasi ito yung nami-misunderstand dito. Marami tayong marinig sa ating mga hindi mananampalatayang kapwa sa mundo na ganitong mga klaseng lingwahe. Ako ay binibiyayaan at pinagpala ng aking Panginoon dahil ako ay nagsikap ng gusto. Bagamat binabanggit nila na ang biyaya ay galing sa Diyos, ngunit ang attribution at ang credit is due to them. Pero bagamat hindi natin pinanghawakan itong ganoong prinsipyo, pero by way of life, maaaring ito pala ang ating binibigay na mensahe o binibitawang mensahe. Kapag ang ating kaisipan ay ganito. Nasa atin ang pabor at biyaya ng Diyos nang dahil sa ganito, name the stuff, and that proves that I am in the favor and grace of God. Sabi ni Matthew Henry, at ito ang nangyari sa mga taga-Korinto, nagkaroon sila ng tinatawag na self-sufficiency in the process. To the point na hindi namin kailangan ng mga apostol, hindi ko kailangan si Pablo, kaya namin makarating sa estado ng paghahari nang wala si Pablo. Ang sabi ni Matthew Henry, may isang napaka-eleganteng pag-akyat mula sa pansariling kasapatan tungo sa kayamanan at mula roon patungo sa pagiging hari, upang ipahiwatig kung gaano kataas ang tingin ng mga taga-Korinto sa kanilang sarili dahil sa kasaganaan ng kanilang karunungan at mga espiritual na kaloob. Isang asal na naig sa kanila habang wala ang apostol sa piling nila at naging dahilan upang makalimutan nila kung gaano kalaki ang bahagi niya sa lahat ng iyon. Tingnan mo kung gaano kadaling palakihin ng pagmamataas ang halaga ng mga kaloob at kalimutan ang nagbibigay. Sumasagana sa sariling tinatangkilik at limutin kung saan ito nagmula. Ganoon na nangyayari kapag tayo ay nakatutok sa pagsagana ng mga bagay na ating tinatangkilik, mga bagay na pansamantala, sa halip na maging marka ng tunay na kabihiyaan at pagpapala ng Diyos ay ang pagyayaman ng mga bunga ng Espiritu sa ating buhay. Walang nagiging pagkakabahabahagi, naiiwasan ang paglaki ng mga pagbabangayan, bagamat ito talagang hindi maiiwasan sa isang iglesia. Lumalago sa kaunawaan, sa pagpapasensya, sa pag-unawa, sa pagkontrol sa sarili, sa pag-ibig, sa kagalakan, sa kapayapaan. At sabi nga ni Matthew Henry muli, tandaan ang pagmamalaki isang malaking hadlang sa ating paglago.
Ang taong inaakalang siya ay nasa tuktok na ng karunungan at kabutihan ay humihinto na sa paglago. Yun yung nakikita natin nangyayari sa mga taga-Korinto. Kaya nga sinabi ni Paul, mayayaman na pala kayo, mga hari na pala kayo, kayo pala ay nasa kataasan na, nasa kasaganaan na. And so, ano nangyari sa kanila in due process? Because they think they are where they aren't yet, dahil inisip nilang nandun na sila sa isang estado na wala pa naman talaga sila. Dahil nga ang kanilang mas tinitingnan ay yung mga pisikal at mga pansamantalang pagpapala kumpara sa mga tunay na bunga ng Espiritu, huminto ang kanilang paglago. They got stuck. That's why they resorted to the worst thing that could ever happen in a church, and that's dividing over one another. Ayun na nangyari. Yun na ang kinahantungan. Maraming sagana sa pandaigdig na karangalan, pandaigdig na kayamanan, pandaigdig na katayuan, pandaigdig na kapangyarihan at pandaigdig na karunungan, subalit salat naman sa mga bunga ng Espiritu, salat sa kababaang loob at katapatan na maaaring pagsimulan ng pagkakabahabahagi. Pag ang mga tao sa iglesia ay naging salat sa bunga ng Espiritu, ay sila ay magiging salat sa kababaang loob. Kasi ito ay isa sa mga direkta na mga bunga ng pagkakaroon o pagyayaman ng bunga ng Espiritu. At oras na mawala ang kababaang loob o maging salat sa kababaang loob ang mga tao sa isang iglesia, anong kasunod nun? Humahantong sila sa pagmamalaki. At pag humantong sa pagmamalaki, ang mga yan ay magiging in competition with one another at sila ay magpapataasan ng kanilang mga yabang sa sarili to the point na sila ay magkakaroon ng mga maling pamantayan sa kung paano titingnan ng mga bagay-bagay, humihiwalay na unti-unti sa kung ano sinasabi ng kasulatan at nangyayari sa pagtagal ng panahon ay nagkakaroon na ng pagkakabahabahagi. At nawa ito hindi mangyari sa ating lokal na iglesia at sa kung anumang iglesia pa na itinataguyod ng ating Panginoon dito sa daigdig na ito. Kailangan nating tandaan ang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa krus upang maiwasan ang mga bagay na ito. Ang sakripisyo ng Panginoong Hesus sa Kalbaryo sa kanyang krus ay hindi naglayong magtiyak sa atin ng mga pandaigdig na pagpapala. Hindi sa pagsagana doon ang tiniyak ng ating Panginoong Hesus. That's why there shouldn't be boasting in any areas in those things, pati sa ating sarili, kundi ang nilayo ng krus ng ating Panginoong Hesukristo ay ang tiyakin ang iba't ibang espiritual na pagpapala para sa mga hinirang ng ating Diyos Ama. Una na rito ay kaligtasan, karugtong nito ay kabanalan at pagiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. That is the fruit of the gospel. Pero let's not be extreme. Bago ko tumawid dun sa ikalawang prinsipyo. Baka mamaya, pagkatapos nito, inyo namang isa walang bahala na kapag ang Panginoon ay nagbigay sa inyo o sa atin ng mga pisikal na pagpapala. Give thanks to God for those. But never have those as your marker that you have the grace of God in you. Dahil ang tunay na marka na nasa atin ang pabor at biyaya ng Diyos ay mga bunga ng Espiritu na nagdudulot ng kababaang loob. Tumalon tayo sa ikalawang prinsipyo. Ang buhay ay kababaan kay Kristo. Life is humility in Christ. Life is an irony in Christ because life is humility in Christ. Hindi kagaya ng iba na pag nakikristo ka, yayaman ka, tataas ang estado mo and so. Life is an irony in Christ because life is humility in Christ. Tingnan natin itong mga talatang ito. Si Apostol Pablo, binanggit niya ang kanilang pagka-apostol because of two reasons. Dahil nga lumalampas na sa dinisenyo ng Panginoon kung anong lugar ng mga apostol sa buhay ng mga mananampalataya. Ikalawa, dahil nais gamitin ni Pablo ang karanasan nilang mga apostol upang basagin ang maling prinsipyo ng mga taga-Korinto patungkol sa kung sino o paano malalaman kung nasa kanila ang pabor at biyaya ng Diyos. Sa mga sasabihin ito ni Pablo, gusto kong isipin nating mabuti na sa lahat na naging opisina sa iglesia, ang pinakamataas na opisina ay ang opisina ng apostol. Mas mataas sila sa opisina ng mga propeta ng lumang tipan
at mas mataas sila sa opisina ng pastor at diakono ngayon sa kasalukuyang panahon. Pero, kung titingnan natin mabuti, sila na nagkaroon ng pribilehiyo na humawak o pahawakin ng Diyos ng pinakamataas na opisina pang ministeryo sa iglesia, ang kanilang buhay ay hindi namarkahan ng kataasan. Ang kanilang buhay o hindi sila nakilala dahil sagana sila sa kayamanan, sa karangalan, sa kapangyarihan at marami pang iba. Sa halip sila ay nakilala, ang marka ng kanilang buhay ay kababaan. Kababaang loob at lalo pa silang ibinababa sa kung paano sila itinatrato o tratuhin ng mga tao nung panahon nila. At yun yung nais sabihin ni Pablo, na kami nga na may mataas na opisina without necessarily boasting in their office, eh ganito ang nararanasan. Ganito tinatrato. Kasi nais sabihin ni Pablo, alam nyo, hindi naman kami mga apostol lang ang inaasahang magkaroon ng kababaan ng buhay kay Kristo. Oo, at bagamat kami may hawak ng mataas na opisina, ngunit ginagamit ko itong ilustrasyong ito upang sabihin na lahat ng mananampalataya ay may ganitong karanasan. Iba-ibang intensidad, iba-iba ang forma, in different forms, in different intensities, but nonetheless, what's common is a life of humility. At hindi lang yon, a life that has humiliation. Ang isa sa mga nangyayari sa matapat na pamumuhay kay Kristo ay ang hamakin. Yun ang kalimitang bunga. Bakit? Sapagkat ang hindi sumasampalatayang sanlibutan ay salungat sa mga bagay na ating ipinapahayag at inaasahang pinangahawakan. And with that said, ito yung sinasabi ni Pablo. Sa palagay ko, sabi ni Pablo, verse 9, kami mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao, and this is knowing how high their ministerial office is. At ba't niya sinasabi itong mga bagay na ito? Sabi pa nga niya, para kami mga panoorin. Ang katulad namin ng mga taong nakatulan ng kamatayan. Ang ginagawa niyang illustration dito, kasi yung tinatawag natin Roman procession, ipinaparada ng mga kawal na Romano, yung mga taong kanilang nasa death row para pagpiestahan ng mga tao sa paligid. Nangyari yan kay Jesus Christ. Ang katulad namin mga taong nakatulan ng kamatayan, isang panoorin. Bakit? All eyes on them. Bakit ganon? Iba ang mensahe nila sa kinagisnan, iba ang pamumuhay nila sa kinagisnan, iba silang tumugon sa mga pangyayari sa kanilang buhay ayon sa or kumpara sa kinagisnan ng mga tao sa sanlibutan. At ito natin makikita kung sino talaga ang may pabor at biyaya ng Diyos, sapagkat ang kanilang buhay ay pinagyayaman at hinuhubog sa kababaang loob at sa mga bunga ng Espiritu ng ating Panginoon. Sila'y nahatulan ng kamatayan, silang nasa bingit ng kamatayan, kagaya ng binasa natin sa 2 Corinthians 4, dahil sila'y may katapatan at kababaang loob. Pwede naman silang manlaban, pero hindi nila ginawa iyon. At nung may nagtangkang manlaban dati, anong sabi ni Jesucristo? Put your sword away. Kita nyo? Ang taong may kababaang loob, walang kababaang loob, nagiging marahas. Nagtatanim ng puot sa kanyang puso, at ang puot na ito hindi magtatagal ay aawas at lalabas. Na dito natin makikita ang naging kababaang loob ng mga apostol. Kung sila'y hamakin, hindi sila nanlaban, hinayaan na lamang nilang sila'y hamakin. Not to say na we should let others abuse us, that's not the message. But we have to respond differently. We have to respond as it is written. Itinuturing ang mga apostol na hangal. Bakit? Dahil ang kanilang mensahe ay hangal sa mga hindi sumasampalataya. The preaching of the cross is foolishness to those who are perishing. At hindi lang yon, sila itinuturing na hangal sapagkat ang mga tao na mga
nangungutya sa Panginoong Hesukristo, hindi naniniwala sa kung sino siyang talaga at sa layunin at kapangyarihan ng tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo sa krus, tinuturing ng mga taong hangal ng mga apostol, bakit kayo ba't nyo sinasayang ang buhay nyo? Para sa mensaheng yan, para sa Jesus na yan. Na sila'y tinuturing na hangal. At ang mga mananampalataya ng Korinto bilang mga people pleasers ay tinuturing na marunong. Bakit sila'y nagko-conform pa din sa mga karunungan ng mundo while claiming themselves to be Christians? Anong marka ng buhay nila? Kahinaan. Hindi dahil sila talagang may hina ang loob. Kung tutuusin nga, sila ang malalakas ang loob. Pero sila ay tinuturing na mahihina sapagkat sila ay tumutugon sa paraang mahinahon. Tumutugon pa rin ang may pagmamahal at malasakit maging sa mga taong nagpapahirap sa kanila noon. Maging sa mga taong binabantaan ng kanilang buhay, ang kanilang kalayaan dahil pinagbabantaang sila ay ikukulong at marami pang iba. Wala silang mga impluwensya sa gobyerno. Kaya sila may hina sa halip na tutukuying malalakas. At habang ang iba'y pinaparangalan, sila naman ay hinahamak. Nung sila ay ayaw suportahan ng mga taga-Korinto, which we shall see in 1 Corinthians 9, sabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 4:11, hanggang sa oras na ito kami nagugutom, nauuhaw at halos subad, kami pinapahirapan at walang matirahan. Dahil ang mga taga-Korinto na tumatanggi sa pagka-apostol ni Pablo in 1 Corinthians 9 ay ayaw silang suportahan ayon sa biblical na mandato sa kanila. Ngunit ito naging pagtugon ni Pablo, verse 12. Sa halip na siya ay magreklamo o di kaya naman ay magkaroon ng galit sa kanila, ang ginawa ni Pablo ay nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. They set an example instead. Sunod, sa tuwing sila'y lalaitin, anong ginagawa ng mga apostol na ito? Idinadalangin namin sila. Kapag sila'y inuusig, anong ginagawa nila? Do they fight back? Ano sabi ni Pablo? Nagtitiis kami. Kapag sila'y sinisiraan or being slandered by the people around them, may it be fellow believers sila o yung mga tumatangging mga nasa hintil na lahi, kapag ka sila ay nag-iibanghelyo patungkol sa Panginoong Hesukristo, kapag kami sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Hindi sila nakikipagpanggalaite sa mga taong ganoon. At tanggap ni Pablo na hanggang ngayon, nung panahon nila, sila'y parang maruming basahan sa mata ng mga tao at pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. Alam nyo, iniisip ko minsan, kung may mga apostol na totoo ngayon, ay talagang mag-iipon tayo ng matinding love gift pag sila'y dumating. Ay napakataas ng opisina ng mga yan. Ang Panginoong Hesus ay direktang nakikipag-usap sa mga yan. Bagamat wala ng apostol ngayon, ang nais kong puntuhin, sa taas ng kanilang opisina, sa kaharian ng Diyos, tanggap nilang sila'y parang maruming basahan sa mata ng tao. Yan ang kababaang loob. Kayo ba? Tayo ba? Tanggap nyo bang kayo'y tingnan na maruming basahan? Baka tayo ay piyagak na sa pagluha kapag ka ganoon. Diba? Masasaktan tayo ng gusto. At hindi ko sinasabing hindi nasasaktan si Pablo doon. Pero tanggap niya. Bakit ganoon? Kasi ako may hangal. Hangal ako alang-alang kay Kristo. That's the point. Yun ang totoong pinagyaman ang buhay kay Kristo. Puspos siya ng siyam na bunga ng Espiritu. Kaya siya sa mga bagay sa kanyang ministeryo na naranasan, ay nakatugon ng may siyam na bagay na yon. Ngayon nating suriin ang ating mga buhay dahil kagaya na nabanggit ko kanina, ito'y ginagamit ni Pablo as an illustration, not to say that these things are only unique to them as apostles.
but an illustration para i-rebuke ang mga mananampalataya ng Korinto. Ilang beses na ba na tinanong natin sa ating mga sarili, nasa akin pa ang pabor at biyaya ng Diyos? At ano ang ating naging sagot ng mga panahong iyon? Ano ba ang marka ng ating buhay? Ano ba ang tinuturing natin na marka ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay? Ito ba yung ating natapos sa pinag-aralan, katalinuhan? O ito ba yung pagyayaman natin sa mga bunga ng Espiritu? Sa kababaang loob? Sa pananalangin, maging sa mga lumalait? Sa pagtitiis sa panahon ng pag-uusig? Pagiging mahinahon sa pagsagot sa mga oposisyon, paninira o di kaya naman pangiinsulto? Yung pagtanggap na maaari akong ituring na napakababa sa lipunan, napakaruming basahan at pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. Ito ang naging bunga ng buhay ng mga apostol. Ito ang naging marka ng kanilang buhay. Not the highness of their office, but the lowliness of their life. And that is expected of every Christians as well. Ito mga nakaraang araw, one of the giants of the Christian faith are now at the hands of God. Diba na balitaan nating lahat ang kamatayan ni Pastor John MacArthur. Matagal lang na kanya naging ministeryo, if I'm not mistaken, 56 years. Sa isa lamang iglesia doon sa California. Kilalang kilala siya. Siya ay bantog sa kanyang pangangaral at katapatan at sa tapang niya para sa pagtatanggol sa kasulatan sa Ebanghelyo kay Kristo at marami pang iba na may kinalaman sa pananampalatayang Kristiyano. Matataas ang kanyang karangalan, hindi lamang siya pastor, but he is the lead pastor. Not only that, he is the founder, the chairman, and the dean. Kung hindi ako nagkakamali, dean ba o kung hindi man, but he's the founder and chairman of the Master's Seminary, the Master's College, the Master's Academy. Hindi lang naman the Master's Seminary, may college din siya, mayroon din siyang academy. Bantog siya sa kanyang dinami-rami na isinulat ng mga aklat na naging pagpapala sa maraming Kristiyano sa buong daigdig. Pero kung napanood nyo, I'm not sure if you do, but I did, yung tribute sa kanya ni Todd Friel, isa sa mga bagay na talagang binigyang diin na doon. But I'll paraphrase. This is the idea. Sa dinami-rami ng mga achievements at nakarangalan ni John MacArthur, pero naging marka talaga ng buhay niya yung katapatan at kababaan niya kay Kristo. To the point na sa bandang huli, dun sa tribute ni Todd Friel sa kanya, ito ang sabi ni Todd Friel, I will miss his preaching, but I will miss the man more. Kasi nakita yung pagiging tunay na pinagyaman. At si John MacArthur, mayaman talaga siya. Pero hindi siya doon nakilala. Parang ang mga tao nga hindi ganoon ka-concern dahil hindi naman pinagmalaki din ni John MacArthur yung kayamanan niya. Hindi naman siya din talaga doon nakilala kundi sa katapatan at kababaan ng kanyang kalooban kay Kristo. Marami ang tumuligsa sa kanya, marami ang nagtangkang manira sa kanya, marami ang sumalungat sa kanya, marami ang nagkaroon ng mga hindi magagandang komento laban sa kanya nang dahil sa kanyang patuloy na matapat na pagtatanggol at pagpapahayag ng salita ng Diyos. But he responded in lowliness of heart. Kahit si Ben Shapiro, na isang Hudyo, na hindi pa rin talaga nagko-convert sa Christianity, sa kanyang naging eulogy o naging magandang pananalita patungkol kay John MacArthur, ang kanyang binitawan doon ay yung kanyang admiration. Sinabi niya, though he do not agree, but he admires. Bakit? Because he's concerned with my soul.
Kahit nagkaroon sila ng mga somehow mga medyo maanong usapan dati, but that marked his life. Now, this is not about Paul, this is not even about the apostles, this is not even about John MacArthur, this is about Christ. Yun ang ginagawa ni Kristo na pagyayaman sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga ang sabi ni Paul dun sa binasa natin kanina, as I close, ang kanilang buhay ay namamarkahan ng kamatayan ni Kristo. That's not only in terms of the suffering of Christ, but what the sufferings of Christ have accomplished. At ang nilayon muli ng krus ni Jesucristo at kanyang kamatayan sa Kalbaryo ay mapagyaman, maibigay sa atin ang kaligtasan at mapagyaman tayo sa pagiging kawangis sa kababaan at katapatan ng ating Panginoong Jesucristo. So to close, nais ko lang mag-iwan ng tanong. Ano ang nais natin na maging marka ng pabor at biyaya ni Kristo sa atin? Ang nais mo ba na maging marka ng kanyang pabor at biyaya ay ang dami ng iyong ari-arian, ang dami o magiging dami ng iyong salapi, ang taas ng iyong napag-aralan, ang tindi ng iyong talino at karunungan, ang iyong bang posisyon sa trabaho at tipunan? Ang gusto mo ba ay marka ng katapatan at kababaan kay Kristo? Na ikaw man ay hamakin ng dahil kay Kristo, alam mong taglay mo pa din ang kaloob niyang masaganang biyaya sa iyo. At sa kabila ng mga mayroon ka sa mundong ito, ang pinagmamalaki mo ay hindi ang iyong sarili o ibang tao, kundi ang atin pa rin, Panginoong Jesucristo. May reflect in those questions habang binabalikan niyo sa inyong bakanting oras ang mga talatang ating pinagsalusaluhan ngayon. At sana lahat ng mga bagay na ito ay magdala sa atin ng biyaya at ng kapayapaan. So tayo po ay mananalangin, papasalamat sa Diyos sa kanyang mensahe sa atin. Let's pray. Maraming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng iyong salita, sa mga paalala ng mga katotohanan ito, na harinawa, Panginoon, sa amin pong naging talakayan ngayon. Maging tama ang aming pagtingin sa biyaya, pag-unawa at pagpapahalaga rito. At ang aming tingnan bilang marka ng iyong biyaya sa amin at ng iyong pabor ay ang pinagyayaman mong mga bunga ng Espiritu na nagdudulot ng kababaan at katapatan namin sa aming Panginoong Jesucristo. We thank you, Lord, for all blessings, even the physical ones. But above all else, we thank you that your spiritual grace is upon us. Spiritual graces that's unique only and exclusive to your elect. At sana yun ang aming tunay na tingnan. Upang hindi kami mahulog sa pagmamalaki na pwede magdulot ng pagkakabaha-bahagi. Na hindi kami mahulog sa iba't ibang mga pagmamataas sa halip sa kababaan ng loob. At upang sa mga panahon ng hamon sa aming buhay, kami makatugon ng may pagwawangis sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ito. There's a lot more to discuss from the text. Pero hanggang dito na lang po muna. At ano man po ang aming napulot, sana po'y pagyamanin mo ito sa pamamagitan ng pagiging bunga ng aming mga buhay na magdala nawa ng karangalan at kalawalatian sa iyo. Maraming pong salamat o aming Panginoong Diyos. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, aming Haring Pastor. Amen and amen. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.